Yo mga du, nandito na naman tayo. Andito yung kasama natin. Pero bago yan, sabunutan muna natin si Muning. Sabunutan. Ang ganda eh. Pero hindi yan ang topic ko. Ang topic ko, ito, yung ating sampagita. Pakita ko lang sa inyo guys, ano na ngayon, sobrang lamig. Pero hindi, sa lugar ko, sobrang lamig to. Pero sa lugar ng iba, wala lang to. Pero yung pambansang bulaklak ng Philippines, buhay pa rin siya. Ang the best thing nito guys, ang gagawin nyo lang, ididikit nyo siya sa yung bahay nyo. Yung bawa, ito yung bakura ng bahay nyo. Dikit nyo siya sa bahay kasi yung ugat niya para hindi masyadong mamatay. Ngayon, napanood ko rin to, paano magparami ng sampagita. Ang sampagita, nung una kong ginawa to, mahirap siya kasi parang ang tagal niya mabuhay. Pero, and the best way, paano nyo pararamihin to is wag nyong puputulin sa niya, dito sa pinaka main stem niya. For example, ito, kasi gumagapang to. Ang maganda sa sampagita guys, bumabalik-balik yan ng ganyan, no? Pwede nyong i-form yan na parang mga hayop o mga ganun, bulaklak na, alam mo yon yung mga pinapagapang to sa mga forming, yung mga naka-form, yung tipong parang bulaklak, diwata, mga ganun. Anyway, ito siya. Kasi yung ibang tinuturo sa YouTube, puputulin mo to. For example, ito yung pinakasampagita mo, di ba? Yung iba ang gagawin nila, putulin mo daw, kumuhat ka ng branch, ganyan, puputulin mo. Tapos pag putol mo dyan, ito, lalagyan mo ng rooting hormone tong naputol mo, sabay tutusok mo sa matabang lupa, ganyan. Pero sa case na ganitong guys, yung halimbawa ito, yung pinutol mo, tapos papasok mo sa halimbawa ito, meron tayong aloe vera dito. Meron tayong aloe vera dito mga do, ayan siya no. Kukuha ka ng konting dagta o yung yung pinaka laway ng aloe vera. Ay, laglag. Lilinisan mo yung ito for the video purposes. So linisan natin kunyari no. Pero ito meron tayong tubig ulan dito, yan. Linisan nyo yan kasi kailangan malinis, no? Ito yung mga style ng mga napapanood mo sa YouTube na nasabi nila tutubo, no? Magaling lang sila magsabi, pero sa totoo lang, di naman talaga tumutubo. Ito po yung rooting hormone ko, yung laway ng aloe vera. Actually, mabisa talaga to. So, ang gawin mo, sausaw mo yan dyan. Ganyan. Sausaw mo yung pinaka, o kaya dito na lang, tusok mo na lang dito. Yan o, sa pinagtabasa mo ng aloe vera. Yan, ganyan. Maraming tendency na tutubo talaga to. So, dito sa lupa dito, maghukay ka lang ng konting lupa, ganyan. Tapos, ito, patuyuin mo muna ng mga 1 hour or 2. Pag natuyo na, yung tuyo na may laway ng aloe vera, ibaon mo na siya dyan, ganyan. Yan. So, para sure ball ka na lalago yung aloe vera mo, ay itong, bagong tanim mo, tanggalin mo yung mga dahon. Kasi, pag di mo tinanggal yung dahon, wala siyang ugat, ma-stress tong halaman, no? Tatanggalin mo yan, no? Tanggalin na yung iba niyang dahon. Tanggalin mo yung mga dahon niyang iba. Example lang yan, ayan, tanggalin mo. As much as possible, isa lang yung dahon na itira mo. Basta tanggalin mo. Yan na siya. Tanggal na, no? So, para sure ball ka, damihan mo ng gupit. Damihan mo ng cuttings, ganyan. Pero yan mas mahirap na paraan yan. Ito yung pinakamadaling paraan na pagpaparami nito. Wag mong, ayan, yun yung unang way, no? Pero yung pinakamadali ito, wag mong gugupitin muna. Example, ito. Lumapag na siya sa, yan, no? Nabibend kasi yan, mga do. Lapag mo sa lupang ganyan. Tapos, yung pinaka-nuds niya ito, tanggalin mo yung dahon niyan, yan o, tanggalin mo yung dahon. Huwag mo munang tatanggalin, huwag mo puputulin. Ayan, tanggalin yung dahon niyan O, tapos lagyan mo ng laway ng aloe vera din yan. Lawayan mo ng aloe vera dito. Tapos yan ang ibabaon mo sa lupa. Ganyan. Yan, humukay ka ng konti diyang baon-baon mo na yan. Tapos yung pinagtanggalan mo ng dyan dahon niya, yan ang ibabaon mo sa lupa. Ganyan. Para sure ball mga do, kumuha ka ng bato. Yan. Para manatili siya nakabaon kasi nagbe-bend pa siya. Yan yan. After ilang weeks lang, tignan nyo, papakita ko sa inyo ha. Katulad nito guys yung binaunan ko rin ng lupa, ito na siya. May mga bato-bato yan, ito siya Naiwanan mo lang siya dito. Pag inangat mo to, meron na tong mga ugat. Ganap tayo ng iba na may ugat na. Kasi katulad dito may baon din ako ditong yan Ito siya. So, kapag inangat mo to, ayun hirap nang bunutin kasi nga may ugat na. Bunutin natin to. Ayun na, nabunot. Ayun na siya guys, may ugat na talaga. Ayun yung pinagbunutan mo ng ugat very fresh. Ayun na yung ugat niya mga do. Ayun Ito siya, yung pinaka-ugat niya, ayan Ayan binunot ko kasi, kaya ayun ayun na.
Siyempre, ang hirap bunutin yan. Ayun na yung pinakaugat niya. Ayun o. Hinugot ko lang. Ayan siya. So, ang laki na ng nagiging ugat niyan. Pagka binaon nyo lang siyang ganyan. Kusa na rin siya nag-uugat. So, ito yung pinakamadaling way. Ngayon, hanap tayo ng iba yung mas malalim talaga. Kasi yun, nabunot ko ng mga do eh. Yung on the spot kasi ito eh. Dapat dito nag-live na lang ako. O, ito mga do. Ito, mas kitang-kita yung ugat. Ito na siya. So ito na yung gugupitin mo. Ayan oh. Ito mas maganda to. Mas magandang sample sa mga ano natin. Ayan na siya, may ugat na, 'di ba? Ito na yung puputulin mo, tapos ito ibaon mo na to sa lupa. So may bago ka ng ito na. So bago mo ibaon 'yan, putulan mo muna ng stem kasi yung ugat mo ganyan pa lang kaliit eh. Ito na yung puputulin mo, ito pwede mo na to ibaon sa lupa. So may bago ka na ngayong sampagita. Apakabango ng sampagita. Winter lang ngayon guys, kaya wala pa yung bulaklak niya. Pero pag summer, bulaklak to ng bulaklak, napakabango. Kaya talagang napakaganda siyang ilagay sa gilid ng bahay. Kasi ang bango-bango. Ganyan ang pinakamadaling ways na pagpaparami ng sampagita.